Ngayong araw sa muling pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa manumalyang flood control projects ay muling nagbiro ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Rodante Marcoleta sa kapwa senador na si Senator Jinggoy Estrada. Tinawag pa nitong bad one ang senador na dumating di umano sa oras na 9:09 na ikinatawan ng mga nasa plenaryo. I acknowledge the presence of senators. Senator Erwin Tulfo, who came at 8:39 a.m. this morning. Congratulations. Senator J.B. Ejercito came at 8:40. Senator J.B. Ejercito, the good one. Senator Jinggoy Estrada, the bad one, came at 9:09. Nagpahayag ng sama ng loob si Senator Jinggoy sa sinabi ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta sa pahayag ni Pacifico Curly Discaya na wala siyang pakikitungo sa sino mang senador sa mga flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tinanong ni Estrada si Discaya kung mayroong mga senador na sangkot sa umano'y maanumalyang mga proyektong pang-infrastruktura kasunod ng kanilang pagbubunyag. Sagot ni Discaya ay walang sino mang senador na involved sa mga flood control projects nito. Dahil nga sa biro na ito ni Senator Marcoleta ay tila nagbago ang timpla ng mukha at papunta na sa pagpapikon si Senator Jinggoy Estrada. Nung una ay natutuwa pa si Senator Jinggoy pero kalaunan ay pinababawi na niya kay Marcoleta ang naging pahayag nito. Kaya sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, salang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that your alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. Mr. Chair? So, karamihan dito, kanino na pupunta? Senator Jinggoy, ikaw na. Wala ito rito, singit ka kasi nasingit eh. Bumabawi ka talaga. Okay. Pero importante yung direksyon niya. Kailangan malaman kanino napunta talaga yung pera. Sige, boss. Ko kanina, Your Honor, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakasil po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba nakikita ng mga empleyado ng DPWH may dala-dala kang kahon na palagay ko, I assume, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila, sigurado po ako yun. This is outrageous. Mr. Bryce. Yes, Your Honor. Alam mong pera yun? Yes po, alam ko Teka, po. bakit nagkakahalagang 200? I-breakdown mo nga, Miss Sally.
Bakit 245 million Minsan po, installment? minsan po ganun. Hindi, magkano ang pinakamalaking sa isang araw? Magkano ang pinakamalaking delivery mo doon sa DPWH? Hindi po kasi pare-parehas, Your Honor. Yung pinakamalaki lang. Gusto ko malaman. Sandali lang. Para medyo linawin, Senator Jinggoy. Ilang projects bang pinag-uusapan natin dito? Actually po, marami po yun. Hindi nga, bigyan mo kami ng estimate lang. Ilang projects bang pinag-uusapan? Minsan po kasi nakakakolekta na po sila ng 90%, 80%. Tapos, kukumpitin ko po yun. Ano po, Hindi kasi tinatanong ni Senator Jinggoy, bigyan mo kami kanya ng dahilan kung bakit hindi ka dapat ma-cite in contempt. Tama naman siya. Opo. Ganito na lang para madali, ano? Meron nang na-establish na ghost projects. Halimbawa, itong dito sa Barangay Birhen de los Flores, Santa Barbara, Tiaong, Baliwag, Bulacan, ano? At saka itong dito sa Bocaue River, Igulot Section, tributary, ano? Ano na ito, verified na eh. Itong dalawa, i-verify siguro, pero parang ghost projects na rin. Ang mga ang value nito talagang malaki yan. Kung kamukha nito, itong dito sa Barangay Birhen, 49,499,000. Yung isa, 96,499,000. Tapos yung dalawa, 77 million. Another 7. Halos pareho pa yung, halos pareho pa yung value eh. 26 pesos lang ang difference eh. Nakakapagtaka talaga ito. So dito sa apat na proyektong ito, magkano ang, ito ghost ito eh, magkano ang napunta sa inyo? Actually po, Your Honor, 3% lang po yun. Yung royalty. 3% ang nakuha mo, di ba? Ngayon si Mr. Arevalo, 2.8%. Kung ito'y ghost projects, pag tiningnan mo to, mahigit halos 300 million ang pinag-uusapan dito eh. Kung 3% ka lang, 2.8% si Arevalo, napupunta yung karamihan dito. 5.8%, so 24.2. Kanino napupunta? Senator Jinggoy, ikaw na. Nawala ito rito, singit ka kasi nasingit eh. Bumabawi ka talaga. De, pero importante yung direksyon niya. Kailangan malaman kanino napunta talaga yung pera. Sige, boss. Ang tanong ko kanina, ano yung pinakamalaking amount na dineliver mo sa isang araw sa DPWH? Ang alam ko po is nasa 240. Sa isang araw? Saan mo putol-putol yan? Ay, di po. Pwede ko po ba makuha yung listahan ko po para... Hindi. Alam mo na rin yun, 240 million sa isang araw minsan po, nakapag-deliver ka. Apo, minsan po kasi putol-putol. Minsan na 145, tapos 100. So, ibig mo sabihin, it's more than 240 million.